So, check. Let's pray po. Let's pray. Di ba may naman? Ayan. Sige po. Tuon po natin ang ating puso sa Panginoon. Panginoon, ginawa niyo ba posible ang umagang ito para kami ay makapagtipon at sambahin ang pangalan. Alam po namin handa kayo na yatid ang inyong salita. Gawin mo rin po kami handa para pakinggan ang inyong salita. Maasa po kami, Panginoon, sa inyong magagawa. Maasa po kami sa inyong awa na hindi aksidente ang kami narito. Papasalamat kami dahil pribilege pa rin sa amin ang magtipon sa inyong pangalan. So, alalahanin mo po kami, Panginoon, sa aming kahinaan, kawalan. Dahil batid po niya na wala po kayo magagawa kung hiwalay kami sa inyo. Maitaas po kayo sa bahaging ito ng pangarap sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakikita ko po yung mga bago dito. Yung offspring ni Lisa. Yung malala ko, hindi ka satwi. Dandan, copper stunner, dandan, kambal ba yan? Sinabal ka. Sinabi ng first day. Hindi mo hinahanap ko kayo. Hindi na. Wow. Wow. Okay, first time po, Jane Jimenez po. Okay po, Jane. First time. Okay. I'm sorry. Isa lang yung pangalan dito. Sige. Welcome po, no? Ano ba yan? Tagalog kayo? Magpangan. Maling po, no? So, pagsaserye tayo dito sa ating pag-aaral. Pero dahil may bago tayo, so, siguro medyo parada rin ng konti sa ating pag-aaral. Sa ayot sa gusto ninyo, ay nabubuhay tayo sa isang kaharian ayon sa Bible. Linya din ang yan. At sa Bible, meron dalawang klaseng kaharian. Ito ay ang kaharian sa pangalan, kaharian ni Satanas at kaharian ng Diyos. Whether you like it or not, nandun tayo sa lugar na yaon. Pero gusto ng Diyos na tayo ay maging mamamayan ng kanyang kaharian. Kasi gusto niya talagang magpakilala sa atin at pagpalain tayo, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Nung hindi ko pakilala ang Panginoon, hindi ako aware na merong spiritual na daigdig na bumabalot sa mundong ito. Hindi ko alam yon. So, nalaman ko lang yun nung makilala ko ang Panginoon. And whether you agree or not, alam niyo po, ang tunay na daigdig na ginagalawan natin ay hindi itong daigdig dito sa lupa. You know why? The Bible is the real word. The Bible is the real word. Namin mo rin gusto niyang gawin. Yung Bible, nakadadi ng fake news. Hindi nakadamo. Kaya nga, ang Bible ay salita ng katotohanan, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Patandaan niyo yun sa buhay natin. Minsan sinabi ng Panginoon na ang kanyang salita ay katotohanan. Siyempre, ay gusto ng Panginoon na tayong lahat ay mabuhay sa kalayaan. So, kung baru nga ako ay sabihan ko kayo na
Natin niyo bang familiar yung salitang living and existence? Kaya kayo? Existence, living. Pilitan kayo maging Tagalog o kapapaka di salita kayo. Iba yung nag-i-exist ka, iba yung nabubuhay ka. Okay, ang salitang existence, pag tinagin mo yung dictionary, makikita nyo yung salita dyan, existence, existing, ay pagka-paroon. Muli na sabihan, nung nabing kay ni ano ba yung mukha niya, no? Si Dave, nandyan. Okay. Lawan tayo, mag-exist yun. Mag-exist yun. Pero, posibleng Dave, hindi siya nabubuhay. Nandyan siya, existence, pero hindi siya nabubuhay. Ngayon, basta pakasagit mo. Hindi ko po, bakit mo po ako na sasabihan ko kayo. Kasi aliwaya po yung spiritual. Buri po kasi, buri na rin Ginoo, yung may connection tao kay spiritual, matang makapagkabi, maayos kay physical. At once na yung spiritual, itatawli, yung datang na po kayo katamo nito, anatang katiyan, kaya mga pagplamo po. Pero, tungin kay katamong biye, mumuna yung makakonect kay spiritual, yung tutungge, pati po yung physical, hindi na niya kayo, hindi ka na po kayong ayos. So, nagkutan tayo yung Diyos sa pag-aralan tao. Buri na mo ng Diyos, hindi ka na mo talaga kayong ayos. Na iyon na mo, itang mumuno, at gawin tang secondary, itang kadwa. So, existence, sasabi ko, parang ganito. Okay. Sensya na kayo na, isipan ko kasi rin ba, that's why, kakambyo ko kaya akong preaching. Nakulaan mo nga takiki, ilan yung bayo. Okay, kaya sasabihan ko. Kaya Ginoo, istong lila. Sige yan. Hindi, nagulat ako. Anak ko niyo? Anak niyo. Naintindi. At Tagalog po. Siya, nagulat ako eh. Okay. Siya na po, Tagalog na lang tayo. No? Okay, now. Posible ba kung ang Panginoong Jesucristo ang pagbabatayan, makikita niya ang tao, buhay siya, and yet patay siya? Is that possible? Yes. Ngayon, dito ko ilalagay ang aking malamo preaching. Agus na ng pangangaral. Posibleng physically, buhay ka, nag-iisip, gumagalaw, nakakakita, gumagalaw, nagsasalita, and yet sa tingin ng Diyos, ikaw ay patay, hindi ka nabubuhay. Is that possible? Buri ko sabihin kayo. Ang Panginoon, ayaw niya lang yung nag-i-exist tayo. Ayaw niya lang yung nandiyan ka lang. Nandiyan ka lang, tao, gumagalaw, nagtatrabaho, nag-aaral. Ayaw niya lang, gusto niya na ikaw ay nabubuhay ng totoong buhay. That is my point. Kasakit kong din ng taging kakong sarili. Ang sakit ko nung hindi pa ako mananampalataya. Nag-i-exist ako, nandyan ako, tao ako, buhay ako, inyan, patay ako. Sana ko patay. That is the point. Ako'y nabuhay sa isang kaharian. Hindi ko alam yun na hindi ako aware. Kasi hindi mo naman malalaman ang buhay mo kung hindi ka rin gigisingin talaga ng Panginoon. Imposible yun sa buhay natin. So ngayon, tayo physically nandito. Physically. Existence ang tawag dyan, nandyan ka. Pero nabubuhay ka ba? Mag-ibig sabihin nun, gusto ng Panginoon, hindi lang tayo mabuhay sa physical, kundi talagang nabubuhay tayo sa totoong buhay na kasama ang Panginoon. Wali, sinabi niya ng Bible, minsan nagsalita ang Panginoon. Ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay. Hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng... Kasi kailangan ng tao magkaroon ng katiyakan sa buhay. Lalo na ngayon. May reliyon nga, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi mo alam ang katiyakan.
Pag inisip na lang yung salitang kamatayan, matatakot ka na. Pag inisip na lang yung salitang bankruptcy, wala ng trabaho bukas, mahirap ang bukas, matatakot ka na. Kasi confused ka, hindi mo alam kasi wala ka sa hulog, wala ka doon sa tinatawag, hindi ka nabubuhay sa taong totoong buhay, kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Nakita nyo, si Jesus noong panahon na yun, pag tinignan ni Jesus ang isang tao, gusto niya, hindi siya lang nag-i-exist physically, hindi lang siya buhay, hindi lang siya may katawan, hindi gusto ng Panginoon, magkaroon din siya ng buhay na totoo at yung relasyon natin sa Diyos. That's the point. So, pag meron kayo nakita ng isang tao na walang relasyon sa Panginoon, na hindi niya kilala ang Panginoon, ang taong yon nandyan, pero patay siya. Remember that. So, yung salitang existence at ang salitang living ay magkaiba. Akala ko noon, so may physical ako, nabubuhay, nag-aaral, nag-iisip, wala naman akong ginagawang masama, and yet akala ko buhay ako, and yet sa tingin ng Diyos, ako ay isang hungkal, isang patay, isang hubad, isang mahirap. At kailangan ninyong maintindihan. Posible sa oras na ito, nakasalamin ka, nakabihis ka, matalino ka, nag-aaral ka, may negosyo ka, may pera ka, malusog ka, and yan, patay na patay ka sa harapan ng Diyos. Kaya kumamo lang. Physically alive, nandyan ka, descended, mukha namang mabait, alam na alam mo ang buhay, pero hindi mo alam ang totoong kahulugan ng buhay without knowing the Lord Jesus. That is why, anong Christ, din na ni Christ siya sinabi na, I am the way, the truth, and the life. And the life. And the life. And the life. Hanggat imbiyan ng Kristo, alay ka imbiyan ng tao, yung tao ngayon, mag-exist siya, nandyan siya, nabubuhay siya physically, and yet wala siyang buhay sa tingin ng Diyos. Siya punta mo isipan nyo yung salitang mete, physical mo, yung ating punta mete, spiritual. Alala signal kay Diyos. Patay sila sa mga bagay spiritual. That's why lalo na kaya ito yan, makakonfuse po. Puro fake news. Ngayon, kita Pilipinas ngayon, naging kultura. Kaya fake news. Pakiran mo kaya, bago yun, pakiran mo, sana yun kaya, may salita ito kaya. Confused na rin ako. At sa nagaling sa mundo, well, sinasabi ng Bible, ang buong daigdig nandito ang spirito ng tinatawag na spirito ng kalituan sa buhay. Kaya, limbawa, bintang din problema, ano ka rin ang Panginoon gusto niya magkaroon tayo ng assurance life. Buri na ng Diyos, medinan tamong katiyakan, agyang nanoon ng sitwasyon tao, makatiyak tamo, kaya gayon tayo in Diyos, hindi matanggi. And if God is for us, who can be against us? So, yan ang aking sinasabi dyan. Sabi kaya mo ay siya, pero ito naging title ko kasi. Ang unang title natin is Misunderstanding concerning the Kingdom of God. So, sige ba yan, naisip ko, our relationship to this kingdom. Kingdom of God, the kingdom of God, or our relationship to this kingdom. Kasi ito yung ating pinapaksa. Kasi ngayon oras sa iti, sensya kayo na yan. Anong alam kayong kaharian ng Diyos at suk kayong kaharian ng Satanas. At yung bago. Pag magpagtsaga kayo magkaroon ng mga ako, you will know the truth, and the truth shall set you free. Yan ang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang kaharian ng Diyos, tinuturo ng Panginoon Jesucristo nung panahon niya. Siyempre, pag sinabi natin kaharian ng Diyos, hindi natin basta-basta ito maintindihan. Ako, ipakiwari ko kanyang ipagkilala ito. Isto sinabi na yung kingdom of God, para ako mo itang magbabaing banwa, daratang na ring angels, daratang yung ginawa, katropeta yun, at diyan nga tao, pakamaputi lang. Kingdom of God, ala ng kamatayan, ala ng hospital, ala ng sumpa, ala ng problema. Well, datang ito, kung yan eh. Okay? Kasi lahat tayo nagnanais ng magandang buhay. Huwag tayo magsinungaling. Lahat tayo nagnanais ng peace and prosperity.
Lahat tayo. Pero sandali, darating tayo dyan. Pangako yan eh. Pangako yan. Ng Panginoon. Kaya siya pumarito upang maghatid ng buhay. Pero kailangan maintindihan natin, yung problema ng tao, kayo mo yung problema ng tao, physical, ngayon spiritual. That's why ating cross. Nanggawa na Kristo kanya atong iti, at pintay kayo, pinatay kay Kristo, at suka din pamangailang ko. My friend, yung problema na mo, yung relasyon na mo ng Diyos. At kapag yan, nailagay sa tama, sabi, susunod na lang yung ibang bagay. Kailangan nakilala tayo sa tao. So, last Sunday, tinukoy natin ito. Kasi siyempre, iwasan natin. Sana kayo, kaya bubutang mo oras. Basang yan, mas bayo text ko. Ano nga lang ka rin bayo. Mamalita, makakonect ko rin. 17, 20, 21 ng Lucas. Okay, yan po ang teksto natin. Okay? Palibhasa'y tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Kanyang sinagot sila, ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaan nakikita. Ibig sabihin yan, physical, hindi makikita mo na yan. Okay, tapos sabi na sa 21, di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, narito, naroon sapagkat nasa inyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa in you. The kingdom of God is in you, or the kingdom of God is within you. Naisipan niya yan. Yung pagsabihan ng Jesus Christ kayo. Halimbawa, yan yung oras 80. Saan ang kaharian ng Diyos? Paano yun? Saan yun? O, kinuha natin yung isa. Nasa pangalawa tayo. Ayon kay Jesus Christ, nasaan ang kaharian ng Diyos? In you. Ibig bang sabihin lahat na pag sinabi natin in you, loob, puso yan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita sa panlabas ng palatandaan. Narito, naroon, hindi doon. Hindi doon. Kasi balo yun naman yung tao, mga hindi ka kaya nakakit eh. Lagi kaya katuwiran lagi kami is to see, is to believe. Anti tayo yung tao. Kaya yung tao mo akakit lagi. Burita mo itang ebidensya. Kapatid ko, po anti tayo yung biya kanya to. Yung muna kaya is to believe first before you will see. Yung problema ng tao is puso. Kailangan yung puso, bahala ka ang tiga. Hindi magsalita yan kasi hindi. Yung situation hindi. So the kingdom of God is within you. Now, sino yan? Well, hindi lahat ng tao yan. Kundi mga tao ito nanalig sa kanilang puso tungkol sa Panginoong Jesucristo. Okay? Now, paano ang kaharian ng Diyos ay papasok sa akin? Yes, papasok sa'yo. Pwede, nakaupo ka dyan, paglabas mo rito, nasa iyo na ang kaharian ng Diyos. Possible ba yun? Yes. Yes. Paano yun? Ito yun. Gusto makinig kayo. Okay. Paano, how can this kingdom of God be in me? Paano ang kaharian ng Diyos nasa akin, nasa puso ko? Paano ko malalaman yun? Kakapain ko ba? Mararamdaman ko ba? No, hindi gano'n. Hindi gano'n. Okay. Ano ito? Well, kailangan natin, sabi ko sa inyo, pag sinabing kaharian, may hari at si Jesus Christ. Inuulit ko lang para makita nyo. In kaharian, the kingdom of God enters into me when I recognize who He is. Okay. Siguro tagalugin natin. Ang kaharian ng Diyos ay pumapasok sa aking puso, sa aking pagkatao, sa aking espiritu kapag kinikilala ko kung sino siya. Now, sino siya? Of course, Jesus Christ. Kaya importante na kilala natin si Jesucristo kung paano niya ipinakikilala niya ang kanyang sarili. Ano ba ginagawa natin sa pulpito? Halimbawa, ako dating Roman Catholic. Okay? Di pulpito rin doon. Meron minsan nagpapare. Now, ano ginagawa natin ngayon sa pulpitong ito? Sa pulpitong ito, sa Bible na ito, ipinakikilala natin ang tinatawag nating biblical na Kristo.
Tayo akilala ni Kristo, nung ngayon magpakilala kay katamo, imposible. We cannot do that. Imposible in Diyos, akilala may kayong sarili mong opinion. He is infinite, we are finite. Tao-tao, Diyos siya, alayang hanggang Diyos. Hindi makakilala kayo, spirito yun. Kailangan ng Diyos, iyang magpakilala king kayang sarili, kay katamo, madayang akilala at kilalanan. Kung paano mangyayari yun? Well, walang ibang lugar na matatagpuan natin ng Diyos kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. But we can only find God through His Word and His Son, Jesus Christ. Nakikinig ba kayo sa akin? Alang pwedeng makakilala ng Diyos, ako, ikayo, ninuman kayong tao kanya itong iti, nung in Diyos ay magpakilala. Alay kayo nga akong topic pero basang tayo ating kayo mo reference. Matthew 11:27, ano sinabi ni Jesus Christ dyan? Okay. Ano sinabi dyan, Dave? Wala siya din. Wala. 0.7, ano nga? Tama ako. Matthew. Okay. Yes. Lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama, Jesus Christ. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Malinaw mo sa inyo yun. Tayo kilala ni Jesus Christ. Na kung paano ibait. Ni Jesus Christ, kilala kay Jesus Christ sa tradisyon. Lahat tayo may kani-kanyang opinion tungkol kay Jesus Christ. Pero hindi nga pwede ang opinion mo. Anumang opinion ng tao sa kanyang sarili, hindi galing sa Diyos yun. Hindi mo pwedeng inventuin si Kristo. Hanggat hindi siya nagpapakilala sa iyo, hindi mo siya makikilala kung sino siya. Why? Walang pwedeng makakilala sa anak, Jesus Christ, kundi lang ang Ama. Kapag sinabi mong kilala kay Yesu Kristo, paano walang kaya naglalaro ka? Maaring kilala mo, katulad ko, kilala ko siya sa aking pagkakatoliko dati, sa tradisyon, pag Pasko, pag bahal ng araw, sarili kong opinion, kilala ko siya dahil yung iba, sinasabi nila tungkol Yesu Kristo. Daramdaman naman kanito ay Jesus Christ. Pero iba yung kilalanin mo siya na nagpakilala siya sa iyo. Remember, Jesus Christ, magsalita niya kayo. Huwag na huwag mong sasabihin na hindi nagsasalita sa iyo ang Panginoon. Hindi pwede yun. Ang Panginoon nagsasalita sa iyo sa panubaran through His written word. Ngayon makano kayong kilala ni Jesus Christ? Paano mo i-recognize si Jesus Christ kung sino siya? Kung di ko siya kilala, hindi mo nga siya makikilala, so nagpapakilala siya sa pamamagitan ng kanyang salita at pangaral. Bakit? Sino ba nakakilala kay Jesus Christ? Isa lang. Ang Ama. At walang pwedeng makakilala sa Diyos Ama, hindi ang anak. Naintindihan niyo? So, na anumang pamangilala mo kang Jesus Christ, kang Diyos, opinion, manibot kang Diyos ito. Aliwa itang akilala tayong ginugin tradisyon. That's why akilala kay Jesus Christ, daran naman ginagyan. Dati, narinig ko, hiram lang yon. Nakita ko yan sa magulang ko, nakita ko yan sa aming tradisyon. Pero ang pinag-uusapan natin dito, walang pwedeng makakilala kay Jesus Christ, kundi ang Ama. Ngayon, paano ko siya makikilala? Makikilala ko siya ngayon kung kikilalanin ko siya kung paano niya ipinakikilala ang kanyang sarili. Malinaw ba sa inyo yun? The kingdom of God enters into my heart, into me, when I recognize who He is. Kapatid ko, ing malagwat salita, ing share ko kayo, ing biblical Christ.
Mahalaga ba sa Panginoong Jesucristo ang iniisip sa Kanya? Oh, yes. Bago yun, manwala ko, ang pinakamahalagang isipan mo ng mimisip ka po ng isipan ng Ginoo. Most important thing. Naisipan niyo tungkol ng Kristo. Naalala niyo nung si Kristo nasa CRP River. Nandun siya. Nagsalita yung kanyang kalagitnaan ng Kristo. Chapter 16 na din. Ang sabi ng Panginoon, sino daw ako na sinasabi ng tao? Sino daw ako? Tapos sabi na kanyang malagad, sasabihan na po, ikayo po kanoy, Juan the Bautista. Ikayo po kanoy Elias, ikayo po kanoy Jeremiah. Dahil ayaw mo sasabihan ka, metong kayo po kanoy pa rin propeta. Mali lang ang deta. Kaya rin ginutahan sa Kristo, oy kayo. Who do you say that I am? Sino ko sa palagay niyo? Bakit nang gayon, ni Kristo kayo. Sita. Sino si Kristo sa'yo? Mark. Dave, ni Kristo kayo. Mga edad. May maktukata na po luklukan ka, pero ni Kristo kayo. Importante ba nga, sagot kita? Yes, kasi niligtas. Hindi kilala. That's the point. Ang ating kaligtasan ay nakabatay sa pagkakilala natin sa Kanya. Paano ko siya makikilala? That's why in focus tamo is the biblical Christ. Remember, hindi po, yung atsuta mo yeti, tandaan niyo po, in English yung ini. The Bible, in Biblia, yung kaya katang focus. Yung kaya katang focus. Then tutong spiritual at tao, then tutong tao and Diyos, in focus do, opinion and tradition ng Bible. I-reject nyo kung gani, sipan nyo ko, palakwan nyo kung gani, once na nagsalita ko kaya kayo na, ba't kayong salita na ng Diyos? Huwag sa'yo ko. Okay mo po ito. Otherwise, nung magsalita ko po kaya kayo, na makabase kayong kasulatan, di paglokohan na kayo. Pero mga comment ka na, kung kayong sabihan ko, whatever, nanuman yung maging palagay ko na ako, it doesn't matter. Share kayo yung Word of God. The biblical Christ, the Christ of God, the Christ of heaven. The saving power of Jesus Christ. Yung share ko kayo in Kristo na ni Diyos. O, nini kayo o sige, sabihin na rin tao pala, ang tita ko na, oy, kayo naman, anak rin kayang sariling alagad. Sa inyo, who do you say that I am? Nino ako kayang palagayo. Ninong nagsalita? Pedro. Nasa namin ng Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos, na buhay. Tumpak. Tumpak. Balaman dito. Sabi ng Panginoon Jesucristo, mapalad ka, Pedro. Dahil ang nagpahayag nito sa iyo ay hindi naman nagdugo. Aliway ka. Pasira niya, in Kristong kikilalanan mo, ba't ikaw? Kundi ito'y galing sa aking amang nasa langit. And this is salvation. Ito yung pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sa ganda rin katoliko yun, ikaw, Pedro, sa batong ito, ikaw ay bato, sa batong ito, Jesus Christ, itatayo ko ang aming iglesia. At kahit anong dero ay hindi makapananay. Ibibigay sa iyo ang susi ng kaharian. Hindi mo rin sabihin ito, nung i-recognize, nung kilalanin ni Pedro na tama kung sino si Jesus Christ, na si Kristo siya anak ng Diyos, then mapalad ka. Yan ang kaligtasan. Yan ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kung sino ang Panginoon Jesucristo. Now, sa oras na ba yun, pinasukan siya ng kaharian ng Diyos? Of course. Bakit? Kasi nga, kinilala niya ng tama kung sino si Jesus Christ. So, paano mo i-recognize si Kristo? Si Kristo ang anak ng Diyos. Si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo ang gumawa dito sa lupa upang iligtas tayo. Siya ang sugo ng Diyos. Now, ganyan yung 17 3 na ni John. Ito ang gustong makita ninyo ng Diyos kung ano ang kanyang nais gawin sa isang tao. Tao kayo na o inimburinin Diyos, kaya kayo. Ano yun? John 11, John 17, 3.
O yan, lalantad kaya kayo ano ba ang gusto ng Diyos sa akin? Ito yung gusto ng Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Yesu Kristo na yung siguro. Hallelujah. Kapag nilapitan natin ang Diyos, ito ang kanyang i-reveal, iahayag sa atin tungkol sa ating tao. Ano ang gusto niya? Ito yung gustong mangyari ni Yesu Kristo. Ang tao, maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo. Naintindihan niyo yan? Yan ang gusto ng Diyos. Sabihin mo nga, gusto ba ng Diyos na anak ako ay maligtas? Yes! Gusto ba ng Diyos na ako ay mamulat? Yes! At ito ang buhay na walang hanggan. Yan sabihin kayo, naroon pang higit kayo, di halagang meron mo bang higit dyan? Halimbawa, gusto ko ibigay sa akin ng Diyos ito, nang higit kayo. Kasi yan, eternal destiny na yung tao, eternal life. Alam ka po puso, di. Totoo ba yan? Yes. Ano ba ibig sabihin ng eternal life? Eternal life means the knowledge of God. Pagkakilala sa Diyos. Ano yung ka-importante sa salitang knowledge o pagkakilala sa Diyos? Kasi nga, doon pumapasok, hindi pwedeng maligtas ang isang tao na hindi niya kilala, ang nagpapakilala ay ang Panginoong Yesu Kristo. Now, ito ang buhay na walang hanggan. Yan ang prayer ni Yesu Kristo. Gusto niya kanyang prayer maging reality. Kung makilala ka, ngayon ikot lang na kayo po. Ikot lang na kayo. Nalang yung pinaka-importante kayo bilang ng tao. Kayong patanan ng Diyos. Bago yung importante. Alang aliwang pursuit kayong na higit pang mahalaga kayong salidang makilala kayo ng Diyos. Tinawag ka. Sana po kayong makaluklok kayo. Ano ba yan? March 23. Mindatamo po kayo. Hindi lang obligasyon, hindi lang mag-church, hindi lang umupo, hindi lang makinig. Alam niyo ba, pinaka-idahilan na malam o tatsura kayo. Uri niya kilala yung Diyos. Hallelujah. To know God. O yan yung salvation. Yung kaligtasan, yung muri na sabihin, aliway taggagawa kang maya, aliway takating muri din, aliway takugan ako. Hindi mo. Hindi yan ang issue. Ang issue, higit sa lahat, is to know God. Nungatso kayo, Getty, para magkanta mo, para mag-fellowship, para may pagkwentuhan, para mangangyan, para makanyan. Hindi sa hindi, atsura mo, Getty, is to know God, to know God. Di kayo isang mag-aral kayong Bible, kayo isang mag-aral theology, kayo isang mag-aral doctrine. Ang buri nga kilala ng Diyos. Nakagalang-galang, seryosong Kristyano. Buri da, aranasan ni Diyos. Buri nga kilala. At yung sensus Christian yung house na kanya, sensus, detang feelings na. Feelings mo malapit ko kay Diyos. Feelings mo kilala kay Diyos. Pwedeng feelings kani. Yung focus na ng Christian is the Bible, the Word of God. Right? Knowledge of God. Munta ka kaya buri kayong aranasan Diyos, buri kayong appealing Diyos. That's wrong! Sensus Christianidad, serious Christian. At chuta mo kaya niya ko yung sermon. Niya aywasan ng theology. That's why sometimes, balo yung mag-aaral ng Bible School Gedis, talaga theological tutulong kaya kami anak namin. Talagang mga hinibang kayo. Kasi po, tingnan ito nga po, the Bible is boring. Makainik yung Bible. Boring yung Bible talaga. Kaya nga, di ba, bulitan, nakala, burida rin nga, di ba, tabing-tabing, manyaman, masapakiramdam, gusto blessing, nakala tao, pag-bueno, masaya. That is nonsense. At chulagedi to know God. That's why aiwasan ng mag-aral kalakalali ng ni Kristo. Ang makilala ka, kung na kayo ngayon ako ngayon, yung muri mo ngayon, mag-preach mo ngayon. Di-bless mo ngayon, munta ako ngayon, dahil yung kung elo, punta kayo, muli ko, ito yung muli ko, kilala kayong Diyos. Nung ngayon, titigay kayong motibo, then namin hindi sabihin ng Kristiyano, miligtas, the knowledge of God, at hindi nahihinto sa buhay natin ang pagnanasang, kilala daya ba yung Ginoo? Higit na akong matlumpulong ba ng mananampalataya, yung palagay ko. Pero nung yung gugulisak na din puso ko, kaya kinala yung Diyos, then ayaw nito sa hindi. Pag nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi natitigil yung gusto mo siyang nakilala ba? Like Paul. Bago yung tao na tsaka yung kaharian ng Diyos, at tsaka yung Diyos,
at akilala ng Diyos, kasi buri na yung akilala ng Diyos. Aliwa itong I-feel kay Diyos, I experience kay Diyos, that is secondary. Arang aliwa. Imburi ko mo, abalo, Jesus loves me. Malo nga sabihan mo, imburi ko manandaman, yung abalo ko that Jesus loves you. Of course, Jesus loves you. Kung buri itong mag-aral ko, theology, doktrina, kung masyado ngayon, buri nga kilala yung Diyos. Sensus Christian ka kanita, sensus. Sensus, kilala mo yung Diyos, kayang feelings. Kayang understanding. Nami ko kontratan isa Ako po, okay yung gagawa nyo, activities, makanyan gagawa, pero ayaw mga naman dugo. Kailangan tayong mag-aaral ng sarili. Hindi tayo yung sagisag na ng Great Iron Church. Gusto nating makilala ang biblical, ang Kristong nagpapakilala sa kanyang sarili. And this is eternal life, that they may know you, that they may know you, the only true God, that they may know you. Ang kinalagay, Diyos hindi akong gay. Pero, may itong karing talatang klasik, bago ko in Jeremiah 9:23-24. Pakit mo niya mo, Dave. Baka kayo yung talatang yun, mabigla kayo. Pero alam niya po yung talata. Kung gaano ito ka-revolusyonaryo. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. See? Hindi mo pwedeng pagmayabang yung biyasa ka. Okay, nung biyasa ko, kasi biyasa ka, kaya huwag yung pagmayabang. Okay? Huwag ipagmapuri ng makapangyarihan, ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang nano ka posisyon, yang ikay hari, yang ikay presidente, ay kamayabang. Kaya ka-arrogante. Nino man kaya boss ka, kaya biasa ka, nino ka man, kaya ka magmapurihan, yung pagmarahul. Kaya ba tayo na kayo huwag pagmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Saan libutan niya? Mayabang yung tao, biasa mayabang yung tao, mapere, mayabang yung tao, successful yun. Pero ano niya, kaya ni pwede. But let him who boast in this. Sabihan na kayo kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang naunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon. Nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng kadriyan sa daigdig sapagkat sa mga bagay nito ay nalulugod ako sa abing ng Panginoon. Nung ako makuwalta, so what? Nung ako magaling kay academic, but so what? Nung ako ating posisyon, nung ako kilala, but so what? Pero ano yan, let him who goes. Ang sino mang nagyayabang, sino mang nagmamapuri, dito magyabang. Na ano? Na kanyang nauunawaan. Nakikilala. Na ano? Na ako ang Panginoon. Na nagsasagawa ng kagandahang loob. Kaluburan ko kadal, nung akitaya mo yung ginugin kayang kariktan, si Claude tamang kini. Na yung Diyos matulid yun, na yung Diyos mayap yun, na yung Diyos malugod yun, na yung Diyos ay hindi banal yun. Ita nga si Claude tamo, nung akit tayo talaga spiritually, ang tiyan yung Diyos, dakila yun, alayang kadupo. At dito ako nalulugod. Wari, yung gagawan tamo bilang Christian, nung naritang kalulugdan ng Gino, yung buritang gawan. Nanong kalulugdan ng Gino? Ang nakilala siya. Ang magnasa tayo, nakilala siya sa buhay. Yeah, di nga liwa, mo rin theology kasi buri sabihin, mag-aral pang pulkan Diyos eh. The Bible is boring. Tutusin naman tayo, yung Bible, makaka-boring yan. But my friends, sabihin ko kayo ini, kailangan yung maging focus mo, Great I Am Church. Our focus mo is the Bible. Kaya ko po marina magsalita kayo. Ako po mamasa ako libro. Siyempre, naman pwedeng pastor, ka-library eh. Lalo na, ako marina magsalita kayo, ako tinukulong Bible School eh. Kaya daw palupad DLS yan eh. Titulado na rin eh.
Buli sabihin natin lang knowledge din. Kaya nga ako, pildak na ako ng pastor, hindi na nakira ito. Mapali ka, bali may chan 3, bali may chan 7. Yan yung Susan Fernando. Wala ang credential eh. Saka ng mga galing na pastor ito eh. Wala akong titulo, wala akong certificate. Kaya yung kay brother, may gagawin may pastor. May nainipan ko eh. Sinabuli ka rin may gagawin. So kailangan niya talaga yung books, libro. Tapos sabihin ko kayo, papasa ako libro. Pero yung libro, secondary mo. The biblical text is basic. Buri yung sabihin hindi, higit kang kagana-gana, agyan mamasa ka libro, impe ka libro mo, Bible. Impe ka batayan mo, yung kasulatan. Kaya kayo yun nga, pag magsalita yung pastor, abasa kayo po yun, kayo nga, ali, ako po, sasangayon ka rin ng tao, ako buri ko Bible mo. Kasan mo yung tungmok mo yan. Kaya kung bisa mamasa libro, buri ko Bible mo, okay. It's fine. Why? Kasi talaga in focus na ng Christian in Bible ba na yung kilala ni Jesus Christ. Ngayon, yung mga aklat, minsan, na binabasa ko, kung hindi sumasang-ayon sa kasulatan, itatapon ko yan. Yung focus in Bible. Eh, alam at sura ng libro, nung dayong libro, sasang-ayon na kayong kasulatan, lahat tayo ay biblical focus. Yung gagawan tayo kasi dapat Bible, maka-Biblia. Natandaan niyo kayo, mag-dedicate siya alam niyo na. Joel eh. Siguro magtaka, kaya dinedicate ka, ilang dinedicate ko. Why? That is the biblical way. Na ing anak mo, ay niya bibigyan niya yung gino, paragulan mo, agpag yung murining gino. Aliwa ito, ipasam niya mo, dinedicate mo. That is nonsense. Dedication mo rin na sa dyan. Lord, salamat kayo, dahil mo kayong anak ngini, dahil mo kayong kabyas na, dami lang paragul kayong buri mo. At dadangal doon, ilaman tanggapan ni Jesus Christ. That is biblical. Yung nagawang tamo, it's supposed to be, talagang tuturunan ng Bible. Baka nito, yung focus tamo is, po, in Diyos. Kuwain po. So, ako buring theology, ako buring mag-aral, tukol kayong Diyos, ako buring mag-aral, buring ko talaga, feel kayong Diyos, sensus ka kanita, serious Christian. Tambing-tambing, balo mo na yung Diyos, ka pa ba nilog kayo, kilala mo na yung Dos, hindi kang feelings. Kabiso mag-aral theology, kapatid ko, dahil may ito pasibalit ng 17.3. Ning John. Ito, ang buhay na walang yan, na ikaw ay mga kilala nila, na isang Diyos na tunay. At si Yesu Cristo, na iyong sinugo. Okay, kabisang theology. Kutang kay ini. Who is Jesus? Who is Jesus? Nino Jesus. The moment na sinabi mo, Nino Jesus, nag-aral na ang theology kayo. Mag-aral lang yan. Why? O na mo rin sabihin ni Jesus. Bakit na mo rin sabihin ni Jesus. In Jesus, nakalya ka lagyo. Kaya may ito yung Jesus. Agyang king Old Testament, agyang king Israel, nakala lagyong Jesus. Ordinary ay lagyong Jesus. Ay, hindi niya po ito. Nagyan din anak yung pamalagyan ng Jesus, okay mo, ingilagyan Jesus, common niya. Pero maliwa niya, boy. Ladies and gentlemen, iba yan. Jesus Christ yan. Ano ibig sabihin yan? Jesus. Jesus means Yahweh saves. Yahweh is salvation. In Jesus, English yan, but sa kanya lagyan na ng Greek, Joshua. In Joshua, ba't siya kay Hebreo, ba't siya ang salitang Yahweh, na lagyune ng Diyos, Yahweh says the Lord is salvation. Pag sinabing Jesus, ang ibig sabihin niyan, ang Panginoon ay nagliligtas. Kaya nga, pag sinabing Jesus, Jesus of Nazareth. Kasi nakalaklasan ni Jesus. Ako ba't ko Jesus saves? Yung at sukugwag ko.
Nung lawan nga itong technically, lawan nga ilag yung Jesus, wala mo redundant siya paulit-ulit. Siya kasi ilag yung Jesus, katamulag yung Jesus yung salita. Magligtas, saves, magligtas. Kasi pag sinabi ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin niyan, ang Panginoon ng ating kaligtasan. Old Testament na nilag ng Diyos kay Israel. Yahweh, Yeshua. Kanya ba't balo yung salitang great I am? More na ba yan? 3:14 ng Exodus. Anong ibig sabihin yan? Ako'y laging ako. Jesus Christ, the great I am. Anong pangalan ng Diyos sa Old Testament? Yahweh. Ginawa ng iba ngayong reliyon yung Jehovah. Anong ibig sabihin ng Yahweh? The self-existence God. I am that I am. I imagine yung Diyos, ako itang laging ako. Ako yung magbayo. Bakit Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kung pag sinabi ng Jesus, mag-aaral na kang theology ka. Nag-aaral ka na dyan. So pag sinabi, hindi, sa akin, ang gusto ko lang, mahal ako ni Jesus. Okay. Pero, pag sinabi mong, who is Jesus? Yan ang ibig sabihin ng Jesus. The Lord is salvation. At to-communicate ng ginuing kayang buri, kayang netong at tao niligtas na. So, sabihin ni Jesus Christ, is my Savior. He died for my sins. Siya'y nagligtas sa akin. Siya'y namatay sa akin. Siyang tagapagligtas ko. Pinuntahan ako ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya'y Panginoon ko. Kasama ko siya sa aking buhay. Yan ang ibig sabihin ng Jesus. At si Yesu Cristo. O, yan na yung sabihin ng Kristo. Kristo ay apelido. Hindi siya last name. Actually, in Kristo ay lagyo, title yun. Nga, ano ibig sabihin ng Kristo? Christos. Well, naramdaman niya madalas, Messiah. Ano ibig sabihin ng Messiah? The Anointed One. Pag yan, talaga pinag-aralan ang Kristo, the Anointed One. Ano ibig sabihin ng Anointed One? The Chosen One. Kaya tang minunang panahon ng Diyos, patang hausanin daw. Bulusanan na yung narubuntok. Kay Haria, kay Sacerdonia, kay Propeta, potang hausanin ng Ginoo at di na ng authority, servant na, ang gagawin ng Diyos, bubuhusan ng langis sa ulo. Symbolically, ni Kristo, yung Anointed One. Siya yung sugo, siya yung pinahiran ng langis, siya yung ibinukod ng Diyos nang sino man sa kanya isang palataya, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. My friend, ladies and gentlemen, balo iba, pinaka-importante yung decision ko yung meron ng tao. You know, yung importante yung decision, yung salpantaya ng Jesus Christ. At so kaya kasi yung eternal destiny. Sabihin nyo ka kung yan yung pinaka-important decision na. Sabihan ng Bible, pinaka-important decision is to believe the Lord Jesus Christ and you will be saved. Na yung pinaka-importante yung kutang naling tao. Ito tayo balo. Balo yung importante yung the most important, deeper question. What must I do to be saved? Kasi, kutang tayo na yung misa, baka kaya may swerte. Baka na kaya sawa ko. Baka na kaya manakit ang pera. Paano kaya ako kaya? Paano kaya swerte sa bukas? Lehiti mo yan. Hindi ko siya nasabing masama yan. At may friend, yung pinaka-importante kutang yung kaladuan mo. Ano kaya dapat kong gawa para niligtas? See? Sagot na ng Diyos yan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hallelujah! Masakit yung miligtas. Masakit kasi yung Diyos yung magligtas. Magdesisyon ka. Tingnan kang sarili mo yan. That's the point. So, mayari na ako kayanin. So, ang pagpasok pala sa kaharian ng Diyos ay i-recognize ko kung sino siya. Now, sino siya? Siya ang anak ng Diyos. Sabi ko kay Sunday, siya yung nagkatawang tao, siya ang namatay sa iyo, siya yung nagbayad ng iyong kasalanan. Recognize, kilalanin mo siya. Tanggapin mo sa iyong buhay. Siya ang ilaw, siya ang buhay, siya ang Panginoon, siya ang sugo, siya ang pinahiran ng Diyos, siya ang ibinigay ng Diyos. May po kanya mga kantay-kantang kaya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Nakaintindihan mo yan, dugo. Nakaintindihan mo yan, dugo. Kalugod na ng Diyos.
kalugod na ni Diyos sa rin. Give thanks with a grateful heart. And now let the weak say, I am, of course, may na ako, malakas siya. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, give thanks. Give thanks. O yan yung Diyos, nakikadang pisasagyan, yan yung oras sa ito eh. Binyan yung anak na. That whoever believes in Him, ayan may pahawak, lunge, magmanayang, alam na. Yung burin ng Diyos kaya kadang is, biligtas, mabless, di ka eternal life, di ka sala, di ka pag-asa, dito sa Diyos, bigikira ini. Assurance, hindi. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Actually, matatagpuan kay Christ. Now, last. Ano yung pangalawa? Sinabi niya naman kayo yun ay huling ating bayo, medyo kaya kong magyan, repaso ko lang magyan. Ito yung pangalawa na sinabi ko sa inyo last Sunday. Pero titignan ko ano yung pwede kong share sa inyo. Okay. Ano ang sinasabi ng Bible tungkol kay Jesus? Now, ito yung pangalawa. What Jesus said about me. Important dito. Okay. Ano naman ang sinasabi ni Jesus tungkol sa akin? Sabi ko kayo last Sunday, masakit siya, hindi kasi ma-pride yung tao. Kaya nga, di ba kayo, baka tugturan niya, isabihin ko kayo. So, sana mayari na yun. Pastor yun, muli na. Maaaring sabihin nyo kami. Okay. Pero ala ng peka manyaman dili, na makuha kayo lugar iti, akit mo yung sarili mo. Hanggang din may akiting sarili mo, lumubog ka kayong karya ng Diyos. Okay. Nanino ako. Balong oras ng basic. Mark, dadang questions, basic questions in life. Who am I? Where am I? Going. Sino ako? Saan ako pupunta? Paano ako mabuhay? Basic lang. Again, scientist, sagot din. Nino ako? Nung pumunta? Nanggagawang kuketi. Alang makasabot ke, yung makasabot mo yan yung gino. Sabihan, nino ikano ka munta, nanggagawan mo kete, yung gino mo yung makasabot ke. Yan yung punto. Alang makasabot ka rin. Now, in-share ko po yan kay Yapi Nini. Kadwa, Yapi Nini, ano sinasabi ng Panginoon sa akin? Nung halimbawa, sabihan na ng gino nung naning state mo, nung naning biyan mo, manwala ka kaya? Wala na yung artista niya itsura, alam mo, katawan, puti. Okay. Pero physical yan. Wala mo, pang Mr. Grey tayo mo na. Ganyan yun, sir, kayo mga kalikas. Itsura mo yan. Itsura yan. Lalo pa rin ito nga, diwa. Dati ka din, beauty mo yan, itsura kaya harap. Kaya nga atras sa tuno rin. But my friend, but the point is, ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa akin? Yung sasabihan ng ginuka ko, hindi ko, I am lost. I am sick. I am dead in sin and trespasses. I am perishing. I am down. Kaya, isasabihan ng ginuka yung tao, medeo, mawawala yung tupo, maliliniyo, makakawaniyo, akit ang prodigal son. Ngayon, mo sabihin yung malago ka kaya, mo sabihin yung cute-cute ka, mo sabihin yung hiluhi ka. Kaya nga rabahan ng Diyos, lili ka, mede ka, ignorante ka, mamangga, at yung vanity, infirmity, depravity, at suhan kaya ngayon yung sumpa. Hindi tayong tao, makasalanan yung tao, kaya nga rabahan, kailangan akilala mo yung sarili mo. Now, mayayari ko kayo sabihin ko kayo, istong kilala mo yung Diyos, akilala mo, kanita mabumpis ang akilala mo yung kailangan mo. Sarili. Connected na rin. The knowledge of God and the knowledge of ourselves are connected, interrelated. Makilala mo yung sarili mo, ladies and gentlemen, hanggat kayo may kakilala yung Diyos. At gusto kayo may kilala yung sarili mo, so graduate may kilala yung Diyos. Ay, hindi nyo ko? Bala mo kilala mo yung sarili mo, alam mo kilala yung sarili mo. Hanggat may kilala yung Diyos, the knowledge of God, connected, interrelated, kaugnay yun ng pagkakilala. The moment na higit mo yung ninigin, akin mo na yung kaya. Sarili. Ganda kong halimbawa.
Bayo ko mayari. Kilala itong prodigal son. Yung alibugang anak. Halimbawa ito. Hindi yung lumayo siya. Niluspay niya ang kanyang kayamanan. Hindi umalis siya. So far, wala mo, okay ah. Nung naubos ang kanyang kayamanan, nakita niya. Anong sabi ng Bible? Luke chapter 15. Kaya matindi. Attest to kayo nung Kristiyano kayo. Nung matauhan siya, that's it my friend, that's it. Mapag-isip-isip niya. Doon siya nagsimula. Father, I have sinned against heaven and before you. May tauhan niya. Marami ka naman nagkakapabangan. Isip na yun. Ihit na yung kayang sarili. Yung akit na yung kayang sarili. Nangigit na. Makasalanan ko. Nasakit ko. Okay. Ito sabihan ng Bok. Alang okay, katango. Kaya mga nakita, kanyan na. Okay ko mo. Siguro, musta na okay ko mo. Pero spiritually speaking, you are dead! You are lost! Alang ka kaya sarili mo. Potang may tauhan ka, nang malyari ka. Lord, depart from me, I'm a sinner. Patawaran mo mga kasalanan mo. Then receive Jesus Christ. Kanita yan, lubog, inkaryan ng Diyos. Potang ikit mo yung gino, kaya ba't ikit mo yung sarili mo, in connection na ito. May tauhan ka. Agit mo yung sarili mo, oh boy, ako balong ang tili ko. Ay nga ako, ako balong may tepo kayong kasalanan. Nakakilala kayong yung tigil na ako ng gino. May tepo pala dati, true kang dalong-dong. Ikit ko yung pride ko, ikit ko yung sarili ko. Ay nakakit kayong gino. Kaya pinatin tamong kanda, amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, Nicodemo ila, sakilita ito matas. Hindi, maliit kami, di ba? Sakili ba ito? Oh. Luke chapter 19. Tatapos ako dito, promise. Yabang-yabang niya. Nung makita dumaan si Jesus, sikit ni Jesus. Oh, bisa niya ni Jesus. Sabi na Jesus kayo. So kayo, nung taong yung mali mong ini. Now, imagine, yung taong ini, liliyo. Alay kayo sarili na. Anyang, tune Jesus kembali. Oh, milyari ini. Siguro, sabi ko, yung pekadagilang milyari kembali. Nangikit na yung ginong. Nung ating kong pena ako, ibali ko. Kapit naman kang bibadyan ko, ibi ako. Nung ating kong pirait, 4 kong beses ibalik karela. Ang sinabi ng Jesus Christ. Ganing aldo iti. Dahintan kang bali iti. Ang kaligtasan. Uling ini. Anak niya ng mga bra. Uling anak na rin daw. Kaya tang 1910 na ning Lucas, siya'y nariparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Baka yan naman is tumimia itong tao, migsisi, ikitain kayang sarili, at sinampalataya kay Jesus Christ, sabihan ng banwa, yan ang aldoyti, linod kaya ang kahayanan ng Diyos. Iting aldo mong pekayaldo na pasalamatan mo gindi, na hindi kang kaladon niligtas yun. May tamad pray. Ating kong katabi niya. Meron akong kantang binigay. Itang, bago may Mark, before we pray, blessed be the Lord God Almighty. Nandiyan ba? Sige. Salamatan natin ng Diyos sa umagang ito sa kanyang salita, sa kanyang biyaya. Let's sing. Datang makabalo. Anyway, we need your help. Father in heaven. Meron ba tayong accompaniment? Alam mo to? Father in heaven, how we love you. We'll lift your name in all the earth. Sige. Akapela lang tayo. Amen. Okay. Ang title po nito, mga kapatid, Blessed be the Lord God Almighty. Father in heaven, how we love you. We'll lift your name in all the earth. Your kingdom
be established in our praises. As the people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Bigyan natin. Father in heaven, how we love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was, is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. The last time, blessed be the Lord God. Blessed be the Lord God Almighty, who was, is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka po namin. Hindi kayo nagbabago, Diyos. Kayo ang dakila, ang tutunay at totoong Diyos na nagsugo ng iyong anak para kami mapalaya at maligtas. Nagpapasalamat kami sa inyo, aming Ama, na kahit kami hindi karapat-dapat, kami makasalanan, hindi mo kami kinalimutan. Salamat po sa inyong awa. At salamat, Panginoon. Inihayag mo rin sa amin ang nais ng iyong puso, 17th tree ng John, ang tunay na buhay na walang yan, makakilala ka. Ang tunay na Diyos, at si Yesu Cristo na yung sinugo. Lord, ang buong panalangin mo po, Ginoo, patuloy na yung baliwanagan, nilupa mo ka rin kaya kami yung puso. Subaybayan mo po rin yung salita mong dindang mi. Kalupa na rin binanggit mi, itong prodigal son, Isakeo, na Lord, biklat mo puso. Kaya bakit mo karela, O Diyos, yung kalayaan at kaligtasan. Kalupa na kami naman po, dating makanan. Pero salamat, kanda mo na rin kaya kang biyaya. Di kami man aranasan mi, imiligtas aranasan mi, yung naling at siking kaya kang kaharian. Salamat po yan, yung aldoity, yung paning banal ka rin kaya kang umano, na din kaya kang salita, at nilang na magpalaya. So kung mo kaya po, Lord, kaya kami pong dindam, ang makalanong deni, mag-ugat lo, kaya kami biya, at makapag-ismula kami kaya bayong biya kang Kristo Jesus. Thank you. Kaya nga makaiti. Napepakan mo kaya kami yung umano mo. Lagyan na po niya anak mo, Jesus. Amen. Good morning. God bless you.